safe ba talaga sa Australia? What is up mga mates? Tofi nga pala nagbabalik, and for today's video, pag-uusapan natin itong nakikita nyo na yan. Ayan, as of now, nasa 16 people na yung namatay doon sa shooting incident sa Bondi Beach, and rest in peace sa mga family and friends na nung mga taong namatay na yon. And then luckily walang Pinoy na namatay or nandoon sa day na yon. Hindi na natin yan pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay para sa mga international student or sa mga kapwa natin Pilipino na gustong pumunta sa Australia. Ipag i-compare natin yung Australia sa Pilipinas ay ipakita muna natin nandyan. Nasa top 2 ang Metro Manila at Quezon City sa pinaka-highest sa crime rate. So, it is safe to say na mas safe ang Australia. Hindi siya one of the safest based on my experience at saka sa mga nabalitaang naming news nung nasa Australia pa kami. Isa-isahin natin. Disclaimer, hindi ko to sinasabi para siraan yung Australia or i-discourage yung mga gustong pumunta na kapwa natin Pilipino na gustong maging international student sa Australia. Sasabihin ko lang to as an awareness doon sa mga pupunta pa lamang sa Australia or nasa Australia na at ngayon lang makikita ito. Unang-unang na-experience, luckily wala kaming na-experience any crime or racism na on the spot or face to face. Pero marami kaming news na narinig, and may mga ka-friends din kami na naka-experience ng mga ganon. O una-una, unahin natin yung experience ng friend ko na parang nasa 12 a.m. na yon, 12 a.m. midnight, katatapos niya lang pauwi na siya and nag-tram siya, and merong mga group of teenagers doon na parang nantitrip, and then para siyang pinoprovoke, and parang yun nga, nagiging racist sa kanya. Wala siyang magawa kasi yun nga, babae siya, and then wala ka namang pwedeng gawin sa mga kabataan doon sa Australia kasi hindi kinukulong yung mga kabataan nung panahon ko nung from 2019, at yun yung sinasabi nila, hindi mo pwedeng ikulong ang mga kabataan doon kahit na magnakaw sila. For example, pumunta ka, madaming nangnanakaw sa supermarket like Woolworths or Coles. Ang gagawin lang ng mga security, mall security, ay kukunin lang yung kinuha mong or ninakaw mong gamit, kunyari milk, ganyan. And ayun, paalisin din yung kabataan na gumawa nun. So hindi uso ditong hulihin yung mga kabataan. And then yun nga, lagi namin naririnig sa news na usong-uso yung pagnanakaw ng mga sasakyan ng mga mostly teenagers nga din sa mga bahay, and pagnanakaw or meron nga daylight, umaga pa lang tinry nila nakawan yung isang bahay, and then kukunin nila, kadalasan nilang ginagawa ay kinukuha nila yung susi, and then itatakbo nila yung sasakyan at pupunta sila sa mga expressway, highway, at magdadrive doon ng recklessly hanggang yung iba na aksidente, yung iba nakakabunggo ng ibang tao, ng ibang mga nagdadrive lang, at nagkakos ito ng accident. So ayun, ingat din kayo sa mga ganon, guys, lalong-lalo na habang nagdadrive kayo, i-check nyo mabuti kung, or wag kayong road rage, kasi yung mga kabataan sa Australia ay walang takot yan, kahit nga sa mga pulis. Sa Australia, mga mates, wala namang katulad ng wala pa kami na experience na hold upper, walang experience na snatcher, tapos pwede mong ibaba yung mga phone mo
pwede mo ibaba ang phone mo sa table mo at nang walang makakakuha. Minsan pa nga pag naiwan mo yung phone mo or wallet mo, ibabalik pa nila. So, ayun. Yung pinaka gusto ko lang maging aware kayo, mamates, pag lumalabas kayo kasi uso doon sa Australia, lalo na sa mga malapit sa clubs, malapit sa pub. Ayan, merong mga nanti-trip na may hawak na patalim tapos bigla ka na lang gigilitan sa leeg or sasaksakin. So, parang nung length ng pagstay namin sa Australia, parang mga 4 or 5 people na yung namatay na naglalakad pa uwi, bigla nilang sinaksak or napagtripan ng mga estudyante or mga kabataan doon. And then, kaya lagi kayong aware, lagi kayong mag-ingat. I-check nyo lagi yung kapaligiran nyo kung meron kayong makikita. Hindi naman natin maiiwasan ng aksidente, pero awareness pa rin. Huwag nang lalabas kung hindi naman kailangan, or kung pauwi kayo galing work, i-check nyo yung kapaligiran nyo habang naglalakad kayo. Minsan din, mates, merong mga homeless or yung nawala na sa katinoang mga lokal dyan ay bigla na lang susuntukin ka, or pag kinausap mo sila or sinita mo sila, minsan na lang biglang magiging violente tapos susuntukin ka. Kaya maging aware din kayo sa mga ganon, sa mga homeless na bigla na lang maninigaw. Yan, normal yan dyan, especially sa lugar namin sa Gold Coast. May mga ganon na experience namin face to face. And then yung na-experience pa pala namin habang kumakain kami sa isang coffee shop, merong doon, parang parkingan ng mga bike. Tapos merong bike doon, and then yung isang homeless, tinry niyang nakawin yung bike na naka-park doon, pero hindi niya nanakaw dahil nga hindi niya matanggal yung lock. Comment down below sa inyo kung yung doon sa mga nasa Australia na ano yung mga na-encounter nyo na pwedeng maging awareness sa kapwa natin Pilipino, sa kapwa natin international student na nangyari sa inyo, para ma-share sa kanila at maiwasan din. And yun, dun sa mga medyo lumalala na talaga ang mundo, don't forget na pumunta sa church, mag-pray everyday, and hindi ka rin pwedeng mag self-defense. I don't know if you need to proof pa, or kung merong video or CCTV pag kunwari dinefend mo yung sarili mo sa mga, lalo na sa mga kabataan doon, kasi parang ang rinig ko bawal mag-defend yung sarili kahit sila yung nauna or ganito ganyan, lalo na kung mag-a-apply ka ng permanent resident. So yun, laging unahin ikalma yung sarili, or kung kayang i-let go yung situation or scenario ng pati-trip nila, wag nyo na lang patulan. So ayun, mates, sa mga kapwa ko international student dyan at sa mga Filipino, ingat kayo palagi. Don't forget to follow me, and please, kung may time kayo, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Nasa bio, link in the bio, or search na lang Tofi Explores. And yung sa mga nagtatanong dun sa super animation, medyo busy lang tayo, and I will try to make a YouTube video sa step by step kung paano ulit kunin yung superannuation. So ayun lang, mates, ingat kayo palagi. Bye!